Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Welcome sa ating online youth Bible study. At purihin ng Diyos sa pagkakataong ito na patuloy na pinagkakaloob niya. Bagamat tayo ay nasa online, ay patuloy na nagkakaroon ng ganitong pagkakataon at tayo ay makapag-aral at makapagbulay ng salita ng Diyos. At sa ating pagsimula, tayo ay umawit. Awitin natin ng Dahil Siya'y Buhay. Ang Diyos sana pusang nalaro pagka
purihin ang Diyos sa ating inawit. Tunay na ang ating Panginoong Hesus ay buhay. At nagkaroon tayo ng kapanatagan simula ng ating sampalatayaan siya, na siya ay namatay doon sa krus, siya ay inilibing at siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. At sa ating pagsisimula ay hilingin natin kay Brother Daniel na pangunahan tayo sa isang opening prayer. Rinig po ba, bro? Dinig naman, Brother Daniel. Sige po. Tayo po yung manalangin. Ama, na makapangyarihan sa lahat. Hindi po yung nagpapasalamat sa pagkakataon na makakapagtipon po kami para po sa youth sa gabi ito. Tuloy niyo po kami sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng talino upang maintindihan ng iyong salita. Gabayin mo rin po ang internet namin upang hindi po kami mawala sa meeting at patibayin niyo po kami sa aming pakikinig. Ito po ang aming salita sa mga pero pangalan ng ipagtama ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Brother Daniel, sa panguna sa panalangin. At upang mas marami tayong mga oras, panahon sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay akin na rin din ibibigay sa ating tagapagturo, si Brother Glenn Anthony Agaraw. Maraming salamat, Brother Norman. Good evening sa bawat isa sa atin, mga youth. At welcome sa ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Marahil ay gusto kong ituloy yung ating pagbubulay. Ang pinag-aaralan natin nung last Sunday about sa pananampalataya. Gusto kong bigyan diin ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. At bilang ating teksto, makikita natin dito sa Hebreo chapter 11 verse 1. Marahil ay basahin natin. Hebreo chapter 11 verse 1. Ayon po sa nasusulat. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Siguro tayo po ay minsan pang manalangin. Let's pray. Amang banal na makapangyarihan po sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat sa oras pong ito at ibinigay niyo po sa amin bilang pag-aaral po namin ng inyong pong mga salita. Ama, hinihiling po namin ang pagsisiyasat sa aming mga puso at isipan, ang aming pong mga motibo, ang aming pong kalooban, ang lahat-lahat po sa amin. Kung meron po kayong nakikitang bagay po na hindi nakalulugod po sa inyo, patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami, at gawin niyo po kami dapat po. Dalangin po namin, Ama, ang inyong pong pangunguna, at patubayan niyo po ang pag-aaral po namin sa inyong pong pagkasalita. Ito pong lahat isang mutiling sa pangalan ni Jesus. Okay, wait lang po. Sige po, kagaya po ng aking nasabi, ay gusto ko pong ituloy yung ating pong pinagbubulayan about po sa pananampalataya. Dito po makikita po natin ang binigyan ng pakahulugan ng salita ng Diyos ang pananampalataya. At ang pananampalataya, ayon po sa nasusulat, ito po ay ang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ibig sabihin, tayo po ay confident na anumang sinabi ng Diyos, ito po ay kanyang gagawin. Katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Naniniwala tayo or nagtitiwala tayo sa Diyos, bagamat hindi natin nakikita sa ating mga pisikal na mga mata, kundi tayo ay nagtitiwala dahil sinabi niya ito sa kanyang mga salita. Sabi nga po ng kasabihan ng mga nangangaral po, sa Diyos ang pananampalataya is believe first, then you will see. Okay. Gusto ko tingnan po natin ang tatlong
bagay po na included sa isang tunay na pananampalataya. Okay, ayon po sa sa Romans chapter 10 verse 17, napaka-importante po na marinig natin ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. So, pumasahin ko to sa ating screen. Sabi, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Napaka-importante na marinig natin ang mensahe po ng katotohanan. Marinig natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Marinig natin na si Jesus ay namatay doon sa krus, siya ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Gaya po ng nasusulat sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 and 4. At gusto ko rin pong tignan, so number 1, dapat nating marinig at malaman ang katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Napaka-importante niyan. Okay? Number 2, bilang pinaka-review po natin, kailangan nating paniwalaan ang katotohanan at sumang-ayon tayo na ito ang fact or ito ang katotohanan tungkol sa Diyos. Napaka-importante po nun, no? Number 1, marinig natin ang katotohanan sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, lalo't higit ang pangangaral sa mabuting balita ng kaligtasan. Pangalawa, kailangan paniwalaan natin na yung sinabi ng Diyos, ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ito nga ang katotohanan. Ito nga ang gusto ng Diyos na mensaheng malaman natin. At sang-ayunan natin. At ito po yung pangatlo. Napaka-importante po. Personal nating tanggapin ang katotohanan ito at magdesisyon tayong sumampalataya kay Jesus bilang ating sariling tagapagligtas. Napaka-importante nun yung we hear the Word of God, we believe the Word of God, and we act according to the Word of God. Ibig sabihin, we decide according to the Word of God. No, napaka-importante po ng tatlong bagay na yan. Kasi diyan natin makikita, yan ang pananampalataya. Una, ulitin ko Number 1, napaka-importante para masigurado natin ang pananampalataya natin ay tama. Number 1 po, dapat marinig natin at malaman ang katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Lalong-lalo na sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Number 2, paniwalaan natin ang katotohanan inireveal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Number 3, dapat personal nating tanggapin at pagdesisyonan ang sumampalataya kay Jesus bilang ating sariling tagapagligtas. At gusto kong magbigay ng halimbawa, no? Dito sa Genesis chapter 15. Si Abraham, although hindi sa Genesis 15 ang unang pagkakataon na binanggit ng kanyang pananampalataya, ngunit gusto kong makita natin ito. Genesis chapter 15. Ang sabi dito sa salita ng Diyos, pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila. At sinabi ni Abram, o Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damascus si Eliezer. At sinabi ni Abram, narito hindi mo ako binigyan ng anak, at narito isang ipinanganak sa aking bahay, ang siyang tagapagmana ko. At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. At siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo
At sa kanya sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi. At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Napakaganda po, no? Genesis chapter 15, 1-6. Napakalinaw. Tignan natin yung mga pangyayari dito. Una, narinig ni Abraham ang salita ng Diyos. Sinang-ayunan niya ito. Pinaniwalaan niya ito. At pangatlo, nakita natin, tinanggap niya ito at siya'y sumampalataya sa Panginoon. Kaya naman ang kanyang pananampalataya ay naging katuwiran, no, sa kanya. Ganyan po ang totoong pananampalataya. Napaka-importante na marinig natin ang tamang turo, ang tamang doktrina, ang tamang pangangaral sa mga salita ng Diyos. Lalong-lalo na ang patungkol sa ating Panginoong Hesus at sa mabuting balita ng kaligtasan. Number 2, kailangan natin itong paniwalaan at sang-ayunan na ito ang katotohanan na ipinahayag ng Diyos. At number 3, kailangan nating personal na tanggapin at magdesisyon na sumampalataya sa ating Panginoong Hesus bilang ating sariling tagapagligtas. Nakita natin yung pagkakasunod. Number 1, yung facts, yung katotohanan ng salita ng Diyos, ang mabuting balita ng kaligtasan. Number 2, yung ating paniniwala, yung ating belief. At number 3, yung ating response. Doon natin masasabi na yung pananampalatayang meron tayo, ito ay totoo. Ito ay pananampalatayang nakakapagligtas. At ngayon, gusto kong tingnan natin, marami kasing nagdadaya. Marami kasing sabihin natin, no? Nai-scam. No? Hindi ng iba, madalas ng ating mga sarili. What is faith not? No? Ano ba ang hindi tunay na pananampalataya? Okay, saang stage ba dun sa tatlong yon? Para masabi natin, oops, parang hindi yata tama o hindi totoo yung ating pananampalataya. Bigyan natin ng halimbawa dito sa Acts chapter 26, although medyo mahaba, pero basahin na lang natin yung mga huling talata, i-explain na lang natin, no? Gawa, chapter 26. Marahil basahin na lamang natin itong verse 27 hanggang 28. Pero explain ko sa inyo ano ba yung sitwasyon o yung context nitong ating babasahin. Sabi dito, 26, 27, Haring Agripa, naniniwala ka baga sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka. Oh, napakalinaw po, no? Kasi itong sitwasyong ito, si Apostol Pablo, hinuli siya ng mga sundalong Romano o mga sundalo ng Roma dahil sa akusasyon ng mga Hudyo. Actually, hinuli siya, hindi may ginawa siyang masama. Hinuli siya, hinusig siya, dahil nga nangangaral siya ng mga salita ng Diyos, nangangaral siya ng mabuting balita ng kaligtasan sa pangangaral sa ating Panginoong Hesus. At dito, itong pagkakataon ito yung sitwasyon na dinedepensahan na niya yung kanyang sarili. Tinatanong siya ni Festus, tinatanong siya ni Haring Agripa, ano ba yung ginawa niya? Bakit galit na galit yung mga Hudyo? Bakit isinuplong siya? Bakit nasa ganitong sitwasyon siya? Saka ngayon ipinahayag ni Apostol Pablo yung kanyang testimony, yung kanyang life testimony, yung kanyang pagkaligtas sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Nung na-meet niya ang Panginoong Hesus doon sa Acts chapter 9, doon po sa daan papuntang Damasco. At in-explain niya yun. Sinabi niya na ang Panginoong Hesus siya ang ipinangakong tagapagligtas na isinulat ng mga propeta, kaya nabanggit na dito yung mga propeta. Ibig sabihin, ito yung mga
Old Testament prophets, no? Na kung saan inihula nila kung ano ang mangyayari sa ating Panginoong Jesus. At dito, kung papansinin natin, anong sinabi ni Apostol Pablo kay Haring Agripa? Anong sabi niya? Haring Agripa, naniniwala ka ba sa mga propeta? Ibig sabihin, naniniwala ka ba sa Scripture? Naniniwala ka ba sa pahayag ng Diyos? Sa inireveal ng Diyos sa kanyang mga salita? Sabi niya, nalaman kong naniniwala ka. Naniniwala naman pala. Itong si Haring Agripa. No? Pero tignan niyo po yung sagot niya sa verse 28. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa kakaunting pagkahikayat, ay ibig mo akong maging Kristiyano. Ano sinasabi ni Agripa? Parang hinihikayat mo akong maging believer. Parang gano'n, no? Pero tingnan niyo yung 29. No? Ito yung mga naging sitwasyon. At sinabi ni Pablo, loobin nawa ng Diyos na sa kakaunti o sa marami man, ay hindi lamang ikaw, kundi pati ng lahat ng mga nagsisipakinig sa akin ngayon, ay pawang maging katulad ko naman, tangi lamang sa mga talikalang ito. Parang sinasabi ni Apostol Pablo, nais niya na lahat ng mga nakarinig ng kanyang mga sinabi sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ay sumampalataya sa Panginoong Jesus. Maging Kristiyano rin. Ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, hindi naman yung magiging member sa church. Kung hindi, yung sumampalataya sa Panginoong Jesus bilang sariling tagapagligtas. Bilang sariling tagapagligtas. Pero tingnan niyo yung sagot niya, sabi niya, at nagtindig ang hari, verse 30, at ang gobernador, at si Bernice, at ang mga nagsiupong kasama nila. Nagsitayo po sila. Ito yung naging response nila. At nang sila'y makaiwalay, ay nangagsalitaan sila sa isa't isa na nagsisipagsabi, ang taong ito ay walang anumang ginawa na marapat sa kamatayan o sa mga tanikala. At sinabi ni Agripa kay Festo, mapapalaya sana taong ito kung hindi naghabol kay Cesar. Dahil dito makikita natin anong response ni Agripa. Una, dun sa stages, no? Narinig niya ang mensahe ng salita ng Diyos. Lalo ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Number 2, naniwala siya na totoo naman yung sinasabi ni Pablo. Sumasabayan siya, totoo yun. Kasi, aware din siya na sa mga Hudyo, may mga propetang isinula tungkol sa tagapagligtas. Pero anong naging response mo niya? Ano pong naging response ni Haring Agripa? Hindi siya nag-decide na sumampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, pwede pala yun? Pwede palang naniniwala ka. Pwede palang nag-a-agree ka. Totoo yung mga sinabi ng Bible. Totoo yung sinabi na si Jesus ay namatay doon sa krus. Alam mo yung istorya. Si Jesus ay namatay sa krus, inilibing siya, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw. You know and you believe na totoo yun. And yet, hindi totoo ang pananampalataya mo kasi hindi ka nag-response. Hindi ka nag-decide na tanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Katulad ng nangyari kay Haring Agripa. No? Actually, hindi ito yung unang beses. Gustong-gusto niyang naririnig ang salita ng Diyos. Ang sinasabi ni Pablo. Nag-e-enjoy siya. Pero, ito yung nakakalungkot. Walang response. Hanggang doon lang siya sa, okay, totoo to. Okay, tama ito. Pero hindi siya nag-decide na sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. At ito po yung hindi tunay na pananampalataya. Minsan tinatawag natin itong historical faith. Ano po yun? Alam natin yung istorya.
Isa nga, alam natin yung storya sa mula nung pinanganak ng ating Panginoon, yung 3 years ministry niya, maraming alam sa Biblia, marami ng message na narinig. Naniniwala naman tayo. Kaya lang alam niyo yung kulang kay Haring Agripa? Yung decision na ibigay niya yung kanyang pananampalataya kay Jesus. Natanggapin niya si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Yun yung wala. No? Pangalawa, okay, siguro nakikita na po natin, no? Next po. May pangalawang character pa na parang tila sumasupala tayo sa Panginoon. Right? Narinig na natin itong message ito. Acts chapter 8. Gawa chapter 8. Yan. Gawa chapter 8. Medyo marami po itong babasahin natin mga talata. Siguro basahin ko na lamang itong verse, siguro para makita na natin, basahin ko itong verse 5, sabi dito. At bumaba si Felipe sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo. At ang mga karamihay na nagkakaisang nakikinig sa mga bagay na sinasalita ni Felipe at pagkarinig nila at pagkakita ng mga tanda na ginawa niya, sapagkat sa maraming may mga karumaldumal na espiritu at nagsilaba sila na nagsisigaw ng malakas sa tinig at maraming lumpo at pilay at ang mga pinagaling at nagkaroon ng malaking kagalakan sa bayan niyon. Datapot pa isang tao na nagngangalang Simon. Okay, meron pong character dito si Simon. Narinig niya rin ang message ni Philip, no? Sabi dito, na nang unang panahon nanggagaway sa bayan at pinapahanga mga tao sa Samaria at nagsasabing siya'y isang dakila. At siya'y pinakikinggan nilang lahat buhat sa kalitlitan hanggang sa kadakilaan na sinasabi, ang taong ito ang siyang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. At siya'y pinakinggan nila sapagkat mahabang panahon pinahanga niya sila ng kanyang mga panggagaway. Datapot nang magsipaniwala sila kay Felipe na nangaral ng mabubuting balita tungkol sa karan ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo, ay nangabautismuhan ang mga lalaki at mga babae. At si Simon man ay naniwala rin. Tingnan natin, verse 13 ha. Si Simon man ay naniwala rin at nang mabautismuhan na, ay nanatili siyang kasama nila Felipe at nang makakita ng mga tanda ang mga dakilang himalang ginawa, ay napahanga siya. No? Tingnan natin itong verse 13. Si Simon, isang naninirahan sa Samaria, sikat siya dahil gumagawa siya ng magic, no? Pero nung narinig niya yung mabuting balita ng kaligtasan sa pangangaral ni Felipe, nasabi dito, he believed, naniwala siya. At ano pong ginawa niya? Nagpabautismo siya. At ano pong ginawa niya? Hindi lang yun. Nanatili siyang kasama ni Felipe. No? Tingnan niyo. He believed, nagpabaptize, at nasa fellowship. Pero ito po yung nakakalungkot. Ito yung nakakalungkot eh. Nang babalitaan nga ng mga apostol, verse 14, na nga sa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, sinugon nila sa kanila si Pedro at si Juan. So nung mabalitaan sa Jerusalem, na sumampalataya yung marami sa Samaria, sa pangangaral ni Felipe, isinugo nila si Peter at si John. Ito yung mga apostol, si Apostol Pedro at si Apostol Juan. At nang sila ay makalusong, ay ipinalangin nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo. Sapagkat ito hindi po bumaba kanino man sa kanila, kundi sila ay nangabautismo lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Na magkagayon ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo.
nang makita nga ni Simon na sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay binibigay ang Espiritu Santo, ay inalok niya sila ng salapi. At sinabi, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihan ito upang sino mang patungan ko ng aking mga kamay tumanggap ng Espiritu Santo. Tatapos sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapapahamak na kasama mo sapagkat inisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Wala kang bahagi ni kapalaran man sa bagay na ito sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harap ng Diyos. Magsisi ka nga sa kasamaan mo ito at manalangin ka sa Panginoon baka sakaling patawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Sapagkat nakikita kong ikaw ay nasa abdo ng kapaitan at sa tali ng katampalasanan. At sa magsisimula na sinabi, panalangin niyo ako sa Panginoon upang huwag mangyari sa akin ang alinmang bagay sa mga sinabi. Medyo mahaba lang po yung binasa natin mga talata. Pero dito makita po natin may isang character, ang pangalan niya ay Simon. No? Tingnan natin, no? Nung narinig niya ang gospel, sumampalataya siya. O sabihin natin, naniwala siya, sumang-ayon siya. No? Dito, nagpabautismo pa siya. At nasa fellowship siya. Ibig sabihin, kasama siya ng mga alagad, kasama siya ng mga believer. Pero nung dumating sina Pedro at si Juan, at nakita niyang sa pagpapatong ng kanilang mga kamay, bumaba ang Holy Spirit. Ito kasi mga pagkakataon na bumaba ang Holy Spirit sa mga Samaritano. No? 3 beses lang itong nangyari sa Biblia, yung nag-manifest ang Holy Spirit inside, no? Una sa mga Hudyo, sa mga Samaritano, at ganoon din sa mga Hentil. Ang sabi ng Simon, bigyan niyo ako ng kapangyarihan. Gusto niyo silang suhulan. Gusto niyo silang bayaran. Pero dito nakita natin na sinabi mismo ni Pedro na siya ay hindi paligtas sapagkat sabi niya sa verse 20, ang iyong salapi mapapahamak na kasama mo sapagkat iniisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Okay. Dito makikita natin mga kapatid, no? Hindi lahat ng mga nasa fellowship, nakakalungkot man, hindi lahat ay totoong sumampalataya sa Panginoon. Tignan mo ito, no? Bakit natin masasabing hindi totoo yung pananampalataya niya? Number one, hindi totoo yung kanyang pananampalataya. Kasi, tignan nyo, ang kaligtasan, isa itong regalong walang bayad. Ang pagbaba ng banal na Espiritu, ito yung tanda at ito yung seal ng Diyos sa bawat believer na sila'y ligtas na. Si Simon, gusto niya itong tayaran. Ibig sabihin, parang yung favor ng Diyos, parang sinasabi niya, kaya niyang i-earn. Kaya niyang mabili sa salapi. Which is, ang sabi ng Ephesians chapter 2, 8 and 9, sapagkat sa pananampalataya, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Napakalinaw. No? Kaya nga yung faith ni Simon, hindi siya totoo. Dahil sumang-ayon siya, naniwala siya sa mensahe, nagpabautismo pa siya, nasa fellowship pa siya, pero hindi siya totoong nag-decide. Hindi niya totoong tinanggap na ang kaligtasan ay libre, walang bayad, walang kailangan gawin kung hindi sumampalataya lamang sa Panginoong Hesus bilang kanyang sariling Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga, napaka-importante na tayong mga nakakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Nakakasigurado tayo
Hindi lang natin ito, sinasang-ayunan, pinaniniwalaan na ito'y katotohanan, kundi dumating tayo dun sa desisyon, dumating tayo doon sa pagtanggap at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus bilang ating sariling tagapagligtas. Dito nakikita natin si Simon, nakatingin pa siya sa sarili niya. Dapat mali. Ang buong pananampalataya natin nakatingin at nakafocus sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi napaka-importante, no? Na yung ating pananampalataya ay totoo. Sabi nga, no, narinig niya ang mensahe, he believed the facts, he was baptized, he was in the fellowship, yet God revealed his true situation na hindi niya totoong tinanggap si Jesus bilang kanyang sariling tagapagligtas sa pamamagitan ng biyaya o sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Napaka-importante niyan sa bawat isa sa atin. Sana walang sa atin ngayon na naririto sa ating ugali at sa mga nakakapanood po sa ating FB Live, suriin natin yung ating sarili. Tignan natin kung totoo bang ang ating buong pananampalataya ay sa ating Panginoong Hesus. At ito'y nakamtan lamang natin sa biyaya. Walang kinalaman ang gawa, walang kinalaman ang membership, walang kinalaman ang anumang bagay na meron sa atin. Kung hindi tanggapin natin na tayo'y makasalanan na mapapahamak doon sa at tanggapin natin si Jesus bilang ating pong sariling tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Yun ang tunay na pananampalataya. Kaya nga, mga kabataan na narito ngayon, sana maging reflection dito sa atin. Sana totoong nag-decide tayo sa biyaya. Ibig sabihin ng biyaya, pinag-aralan natin, ito ay pabor na ibinibigay ng Diyos na hindi karapat-dapat sa atin. Pero ipinagkaloob niya. At ito'y nakamtan natin sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus bilang ating sariling tagapagligtas. At dito, makikita natin, number 3, gusto kong tignan natin. Una, nakita natin ano ba ang pananampalataya. Nakita rin natin yung hindi tunay na pananampalataya. Number 3, tignan din natin kung kanino ba nakafocus ang pananampalataya. Okay. So muna tignan natin, no? Sa Matthew chapter 14, verse 31. Matthew 14:31. May mga iba't ibang sabihin natin pananampalataya ang sinabi po or uri ng pananampalataya. 14:31, sabi po rito, at pagdakay iniwanat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sa kanya sinabi, o ikaw na nakakaunti ang pananampalataya. Bakit ka nag-aalala? Yung meron tayong little faith or small faith. No? Matthew 8:10. Matthew 8:10. Ito naman, meron naman sinabi ang Panginoong Hesus na mayroong great faith. Matthew 8:10, at nang marinig ito ni Jesus, ay nagkakasya at sinabi sa mga nagsisisunod, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kahit sa Israel man na hindi ako nakakita, nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya. Meron namang great faith, no? And Romans chapter 4 verse 20. Romans chapter 4 verse 20. Meron naman sinabi ang salita po ng Diyos dito. Meron naman yung strong faith. Chapter 4:20. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alilangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluwalhati ang Diyos. Okay. Meron po may little faith, may great faith,
may strong faith. Mayroong maliit yung pananampalataya, malaki yung pananampalataya, malakas ang pananampalataya. Pero tandaan natin, no? Kanino ba dapat nakafocus ang pananampalataya? Napaka-importante yan. Kanino ba dapat ang ating pananampalataya? Okay. Ang sabi po sa Acts chapter 20 verse 21, napakalinaw po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Acts 20:21, na sinasaksihan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griyego ang pagsisisi sa Diyos, ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kanino daw po siya? Kanino siya nakapokus? Ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Napakalinaw po nito. Yung focus, yung sentro, at yung object ng pananampalataya natin, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Yan man ay little faith, yan man ay great faith, or strong faith. Kung yan ay totoong nakafocus, nakasentro, at object sa ating Panginoong Isus, ikaw ay ligtas. Regardless kung ano pong klaseng pananampalataya. O anong pananampalataya po. No? O ito man ay maliit, malaki, o ito man po ay matatag na pananampalataya. Sabi nga po ng isang kasabihan, ang pananampalataya, gaano man kalaki, gaano man kalakas, kapag na-focus sa mali, wala po ito. Parang sa pag-inom po ng gamot. No? Yan natin ng example para maintindihan natin ito. Parang sa gamot. Halimbawa, nagkasakit tayo. No? Example, nilalagnat tayo. Ngayon, bumili tayo ng gamot. Kaya lang, ang ibinili nating gamot, halimbawa, is, or gusto nating uminom ng gamot, kaya lang, ang kinuha nating gamot ay loperamide o diatops. Malaking-malaki ang pananampalataya natin. Na yung diatops na yon, yung loperamide na yon, aalisin yung sakit ng ulo natin. Matatag yung pananampalataya natin yun. Palagay natin yung gano'n kasi yung pananampalataya sa maling gamot, magiging effective ba siya? Hindi. Hindi po ba? Maraming ganyan po ngayon. Malaki yung pananampalataya nila, matatag yung pananampalataya nila, kaya lang sa maling gamot na siyang mag-aalis sa kanila, magpapagaling sa kanila sa sakit ng kasalanan at nasa parusa nitong kamatayan doon sa walang hanggang kaparusahan. Napaka-importante nung faith in the right medicine. Sabi nga, faith in the wrong medicine is fatal. Faith in the right medicine is best. Balik natin doon sa illustration natin, masakit ang ulo natin. No? Pero meron lang tayong maliit na pagtitiwala na yung paracetamol o yung Biogest, kain itong pagaling yung lagnat natin, sakit ang ulo. Pero kahit na gano'n, maliit pa rin, tinik natin yun. Diba gagaling tayo doon sa lagnat? Kanya din po sa ating Panginoon, so sa ating spiritual. Napakahalaga kung kanino nakafocus, kung sino ang object ng ating pananampalataya. Dapat ito po ay nakafocus at ang object po nito walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesus. At dito makikita po natin na ang ganyang pananampalataya. Sabi nga, small faith,
Pero ang faith na yon ay genuine faith at nakafocus sa ating Panginoon Jesus. That is saving faith. Bagamat ang pananampalataya natin basta't nakafocus at nakasentro sa Panginoong Jesus at sa kanyang ginawa doon sa krus. Ito'y pananampalatayang nakakaligtas. Sapagkat ito'y pinangako ng Diyos, sapagkat ito'y sinabi ng Diyos. No? Kaya napakaganda po. Una, nakita natin ano ang pananampalataya, ano ang hindi tunay na pananampalataya. Kanino ba dapat nakafocus sa pananampalatayang ito? Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus at sa mabuting balita ng kaligtasan na siya ay napako sa krus, siya ay inilibing, siya ay namatay at inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw para bayaran ang ating mga kasalanan. At nakita natin ang pananampalatayang ito. Ito ay desisyon, no? Hindi ko pwedeng ipilit. Hindi namin pwedeng, hindi kami pwedeng mag-decide para sa inyo. Ito ay sariling pagpapasya. Ito ay sariling pagpili. Kung atin bang sasampalatayanan ng ating Panginoong Jesus at tatanggapin siya sa ating puso bilang ating sariling tagapagligtas. At dito makita po natin, kung ikaw ay tunay ang iyong pananampalataya nung narinig mo ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinangaral na si Jesus ay namatay sa krus, siya ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Pinaniwalaan mo to, sinang-ayunan mo ito, at ito'y tinanggap mong personal sa iyong sarili. At nagdesisyon kang tanggapin si Jesus bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas. Ikaw ay mayroong tunay na pananampalataya. Totoong pananampalataya. At ano ba ang bunga? No? The results of true faith. Okay, number 1, kaligtasan. So, kung basahin ulit, Ephesians chapter 2, 8 and 9. Or ba, basahin po natin ulit ito. Ephesians 2, 8 and 9. Sabi niya, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ano sabi po ng salita ng Diyos dito? Biyaya. Sa biyaya tayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay saved. No? We are saved. We are saved by grace through faith on the Lord Jesus Christ. Romans chapter 3 verse 20 or Romans 3:25. Pero siguro basahin na lamang po natin itong Ephesians chapter 1 verse 7. Ephesians 1:7. Okay. At sa kanya mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Okay, dito makita natin, meron tayong we are redeemed and we are forgiven sa ating lahat. Tayo may kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan, past, present, and future sins. Dahil po sa pananampalataya. We are justified by faith. Romans chapter 5 verse 1. Sa mga susunod pong pagkakataon, lalo nating pag-aaralan or titignan ang mga bagay nito. Justification. Sabi dito, yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Yesu Cristo. We are justified by faith. Ano pa yung ibig sabihin ng justification? Ang Diyos na matuwid na hukom, idinideklara niyang tayo ay idinideklara niyang matuwid at walang sala ang isang taong makasalanan dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Okay, yan po yung justification. Next po, we are counted righteous by faith. Romans chapter 4 verse 5. Dahil basahin po natin ito. 4:5, datapot sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na
katwiran. No? Napakalinaw po dito. Siya na hindi gumagawa, ibig sabihin, hindi na nagsusumikap sa pamamagitan ng mabuting gawa, ng church membership, o nung pagsunod sa anumang mga bagay, kundi sa pananampalataya lamang sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi po rito, ang kanyang pananampalataya ay bibilang na katwiran. We are counted righteous because of faith on our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, parang sinasabi ng Diyos, ikaw ay ibinibihis ng Panginoon ang katwiran ng ating Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin, at tayo'y ibinibilang niyang matuwid bagamat tayo makasalanan dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. At dito makita rin po natin, no? We are now pleasing sa Diyos dahil sa ating pananampalataya. Kagaya nga po ng Hebrews chapter 11 verse 6, sabi po doon, for without faith we cannot please God. Pero dahil meron na tayong pananampalataya, tayo po ay naging kadugod-dugod sa ating Panginoon. Napakaganda na sa oras pong ito, magkaroon tayo ng reflection. We reflect if we have true faith in Jesus Christ. So sana po, hindi tayo maging katulad ni Haring Agrippa o kaya ni Simon. Bagamat narinig nila ang mensahe po ng kaligtasan, bagamat naniwala sila na ito'y totoo, sumang-ayon sila na ito'y totoo at mensaheng galing sa Diyos. Ngunit hindi sila nagdesisyon na tanggapin si Jesus bilang kanilang sariling tagapagligtas. Hindi tunay ang kanilang pananampalataya. At gaya ni Simon, hindi nakakaligtas ang membership, hindi nakakaligtas ang kahit ang bautismo, bagamat ito'y mahalaga. Hindi nakakaligtas ang pakikisama sa mga believer, kung hindi ang nakakaligtas ay pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, sana po magkaroon tayo ng reflection. Totoo ba? Tunay ba ang ating pananampalataya at ito ba'y nakafocus sa ating Panginoong Jesus? At kung ikaw na-realize mo ngayon, totoo ang pananampalatayang meron ka dahil narinig mo ang mensahe, pininiwalaan mo ito na si Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan at nagdesisyon kang tanggapin siya bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoon. Ikaw ay ligtas na. Ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan. Na sinabi ng salita ng Diyos. Pinatawad na ang iyong lahat ng mga kasalanan. Nako. Pinatawad na ang lahat ng iyong mga kasalanan. At ikaw ay inaringgan na at ibinilang na matuwid at naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya sana po ang pananampalatayang ito na mayroon tayo, ito rin ay lumago. Ito rin ay lumaki. Ito rin ay maging dakila. Kagaya po na nasabi ng ating Panginoon. Marahil hanggang doon lamang po ang ating pagbabulay at tayo po ay saglit ang magiging. Amang banal na dakila at makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po sa pinagkaloob niyo po sa amin sa pag-aaral ng iyong po mga salita. Tunay nga po, Ama, dalahan po namin na sa pamamagitan po ng iyong mga salita ay nagkaroon po kami ng reflection. Na tunay nga po sa pagkilos ng inyong pong banal na Espiritu, kung meron man po wala pang tunay na pananampalataya sa aming Panginoong Jesus, tulungan niyo po siya na mapagkilala niya ang kanyang sitwasyon at tunay nga po niyang tanggapin ang aming Panginoong Jesus bilang kanya pong sariling tagapagligtas at Panginoon. Ama, dalhan din po namin ang mga may tunay ng pananampalataya. Patuloy na tulungan niyo po kaming lumago sa pananampalataya. Tulungan niyo po kaming lumakad sa pananampalataya. Tulungan niyo po kami, Ama, ng pananampalatayang ito ay lalong mag-lead sa amin
upang ang buhay namin ay lubusan po namin ipagkatiwala po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat makakapakinig ng inyong pong mensahe. At sa inyo po namin pinagkakatiwalang lahat. Kapilati ang sa mutiling sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, dahil nasa Bible study po tayo, kung meron po tayong question, bago ko po ibalik sa ating MC, ay maaari po natin itanong, i-open ang ating mic. Or kung naiya naman tayo, ay maaari natin gamitin ang chat feature ng ating Google Meet kung meron tayong mga katanungan. Sige po, open na po tayo para po sa ating mga katanungan. Okay, last call po. Baka meron po tayong tanong. Okay, sige. Siguro yung silence natin, nawa ito po ay tandaan na naging malinaw yung ating pag-aaral. Marahil ay ibalik ko na sa ating MC kay Brother Norman. Good evening and God bless sa bawat isa. Maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat din sa ating kapatid na naghayag ng salita ng Diyos. At nawa ay tunay na ang bawat isa sa atin ay nahamon sa mga salita ng Diyos at naging pagpapala ang ating mga napakinggan. At sa ating pagwawakas, tayo ay manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, pinupuri ka po namin at lubos po na pinasasalamatan po sa mga mabiyaya po na mga sandali ninyo pong pinagkaloob po sa amin pong pag-aaral at pagbubulay po ng inyong pong mga salita. Maraming salamat po sa inyo pong mga salita na tunay po na nagbigay ng hamon sa bawat isa po sa amin. At lalo tigit po, kung mayroon man po sa oras po na ito, sa amin pong bilang at sa mga makakapakinig ng aming Facebook Live na wala pa pong tunay na pagkakakilala sa amin pong Panginoong Hesus. Nawa ay magsilbing hamon po ang pong mga salita na mapagkilala niya ang kanyang sarili na isang makasalanan na patungo sa walang hanggang kaparusahan. Sampalatayaan po niya ang mabuting balita ng kaligtasan na si Jesus ay namatay doon sa krus. Siya'y inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw upang sa desisyon na sumampalataya sa Kanya, tanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ay makatitiyak siya ng Kanyang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nawa tulungan niyo po na makapagdesisyon ang sino mang wala pang tunay na relasyon sa aming Panginoong Hesus, na paniwalaan ang ginawa ni Hesus dun sa krus at papasukin sa kanyang puso bilang Panginoon niya at sariling tagapagligtas. At ang bawat isa po sa amin na sumampalataya na tumanggap sa aming Panginoong Hesus, katulad ng naging hamon din ng aming pong pag-aaral, kami lumago sa amin pong pananampalataya. Maraming salamat po sa inyo pong anak na ginamit na naghayag po ng inyo pong mga salita. Ang patuloy po naming dalangin ay pangunahan niyo po siya, ang kanya pong buhay at maging kanya pong buong pamilya. Sa bawat isa na dumalo, nawa po ay tunay na ito po ay tumimo sa aming mga puso at nawa ito po ay aming pong maisabuhay. Ingatan nyo rin po, patnubayan nyo po
ang mga kapatid sa mga oras po na ito at ilang po mga youth na hindi po namin nakapiling sa amin pong online Bible study po na ito ay nawa sa mga susunod po na pagkakataon pong katulad po nito ay makasama po namin sila na nag-aaral po ng po mga salita. Maraming salamat po Ama at patuloy po naming dalangin na ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin, pangunahan sa mga natitirang oras po sa gabi pong ito, maging sa amin pong mga pagpapahinga at tigit po sa araw po ng bukas sa inyo pong gawain po. Maraming salamat po Ama. At ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po na ipumbugtong ng anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening and God bless sa ating lahat. See you tomorrow sa ating Sunday service. Reminder lang sa bawat isa sa atin, sa ating mga nandito sa Florida, 9:30 ang start ng ating Sunday service tomorrow sa ating groupings, sa ating mga youth. See you tomorrow. Good evening and God bless.